Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney, pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin. Mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa inyo, at kaysa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, "Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo." Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, "Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan sapagkat matindi ang iyong kasamaan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawal angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin, pararangalan ko sila at walang hahamak sa kanila.
Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin. Sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikay mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga poon ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa ay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag, sa Siyon o poon, ikay ibabansag, pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Puro anak na butin ng Diyos amang masindahin. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang ilang parseyo at mga eksribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam ninyo, nagdadamdam po ang mga pariseyo sa sinabi ninyo. Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pilgrims po, sa mga parishioners at sa mga bisita po.
maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang po natin ang kapiyastahan ng patron ng mga pari, patron ng mga kura paruko. At ito po ang kapiyastahan ni San Maria Vianney, isang pari na kung saan nagbigay ng mabuting halimbawa ng pagiging isang lingkod ng ating simbahan at ng ating Panginoon bilang pari. Sa kanya pong pamumuhay bilang lingkod o pari ng ating Panginoon mula sa Cure of Ars sa isang maliit na parokya, doon po siya na-assign bilang isang parish priest. At sa kanyang pagiging isang kura paruko sa isang maliit na parokya, marami pong tao sa iba't ibang sulok ng mundo na gustong marinig ang kanyang boses. Dahil sa Sacrament of Confession and Reconciliation, iba't ibang klase ng tao, mga VIPs na kung saan naging instrumento ng ating Panginoon ng pagpapatawad. Noong panahon po niya sa Cure of Ars, maliit po siyang parokya. Payak na masasabi po nating simpleng mabuhay. Pero ayon sa kinapo natin sa istorya ng kanyang pamumuhay, he spent 16 hours para magbigay ng kumpisal. Mga dignitaries po na kung saan sinasabi po natin kamangha-mangha ang mabuting halimbawa na ipinakita niya. Ayon po sa istorya ng kanyang buhay, ang prinsesa o reyna ng France ay nagpunta sa kanya at nangumpisal. According po sa mga series ng mga testimony po ng mga tao, maraming nagbago sa kanilang pamumuhay. Sabi nga po nila, every time na sila'y mangungumpisal, nararamdaman nila ang kapayapaan at saya ng kanilang kalooban. Ang kanilang pakiramdam, o sabihin po natin, extraordinary things po, na kung saan nakausap po na every time silang mangungumpisal, ang presensya ng ating Panginoon. Ang pagmamalasakit sa kapwa-tao ni San Juan Maria Vianney. Kaya't kung titingnan po natin, ang pari pinili ng ating Panginoon. Kaya po tayo po bilang isang Kristiyano, lagi po nating ipagdasal kami pong mga pari na maging katulad ni San Maria Vianney, pagiging isang matapat, pagiging isang mababang loob, yung mga katangian na kung saan kailangan at pagiging matapat sa ating inang simbahan at sa ating Panginoong Heso Kristo bilang piniling tagapagpahayag ng mabuting balita, bilang pinili na manguna sa sakramento ng ating Panginoon. At dahil dito, bawat isa po sa atin ay laging iniintay ng ating Panginoon, anuman po ang ating nararamdaman o sakit na ating nararamdaman sa ating puso at kalooban. Kung napibigatan dahil sa mga kasalanan, anuman pong kasalanan yan,
may awa at habag ang ating Panginoon. Kaya't kung titingnan po natin, susundin ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ni San Juan Maria Vianney, narinig po natin sa ating Ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagsalita sa mga Pariseo at Iskriba na sinasabi sa ating Ebanghelyo, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Ito ang tanong ng Pariseo sa ating Panginoong Hesus. Ang mga alagad mo, kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. So, ibig sabihin, sa ating Ebanghelyo, ipinakikita ng Pariseo at Iskriba ng ating Panginoon po ay Hudyo rin. At bilang isang Hudyo, they are very faithful about sa batas na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya yung batas na ito ay hindi lang literal, kundi dating biyano it isinasabuhay. Kaya nga nung sinabi ng ating Panginoon, kami tinanong nga, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Doon pa lang, ipinaiintindi sa atin ng ating Panginoon. More than 2,000 years ago, sa mga disipulo, sa mga sumusunod sa ating Panginoon, sa mga apostoles, na sinasabing makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. At ito ang gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, sa kapiyastahan ni San Juan Maria Vianney. At ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakakapagparumi sa Kanya sa mata ng Diyos. So, ibig sabihin, i-check po natin ang ating sarili, yung ating kalooban, yung ating pure intention, ang mahalaga. Kaya kung ang kinakain po natin ay lason, maaaring lason din ang ilalabas ng ating bibig. Pero kung ang kinakain po natin ay kabutihan, mga mabubuti ring mga salita ang lalabas sa ating bibig. Sabi nga po, kung ano ang iyong nasa puso, yun mo makikita ang galaw at salita ng iyong pagkatao. Ipinapalaala sa atin ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin kung ating pagdinilayan, masarap ba ang pakinggan ang sinabi ng Panginoon o masakit? Nakakainis ba sa ating tainga o nakakapagbigay ng halaga sa atin? Dahil ang paalaala ng ating Panginoon sa umagang ito ay isang paalaala ng kanyang pagmamalasakit sa bawat isa po sa atin. At ano po yun? Tigilan na po natin ang mga bagay o sinasabi nating mga hindi maganda at kaaya-aya sa ating buhay. Especially po our ill-mannered. Marami po sa ating ganyan, mga kapatid sa ating bilang isang Kristiyano, yung ugali at asal. Mahalaga ito sa ating Panginoon. Mahalaga yung nasa iyong kalooban. Hindi yung external, kundi yung internal ng iyong pagsasabuhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon na sinumapit sa kanyang mga alagad, sumasama po ang loob ng mga Pariseo sa sinabi ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, yung mga pangit at masasama, yan ang dapat bunutin. At ano ba itong mga masasamang ito?
lalo na po sa ating mga leader. Kinakailangan maging mabuting halimbawa bilang isang leader. Kaya nga sinasabi, bubunutin lahat. So ibig sabihin, hindi gawa ng Diyos yun. Yung ating mga yung mga masasamang ginagawa. Ano ba yung mga masasamang ginagawa ng isang tao para sa pansarili niyang interes? Marahil gagamitin ng kapwa mo para ikaw magaling, sila ang masama. Para ikaw ang sabi nating ikaw ay pure, sila ay pangit. So, hindi po maganda. Kaya sinasabi ng ating yung pagiging isang magnanakaw, panloloko at pagiging sinungaling, yan ang binubunot ng ating Panginoon. Pero bakit pinananatili natin sa ating isip at puso, lalo na po yung ating mga nangangalaga sa kapanan ng ating lipunan? Maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng Diyos. So, ibig sabihin, napapasama tayo. Dahil saan? Hindi dahil ginikha ito ng ating Panginoon, kundi tayo mismo ang nagpapasama sa ating sarili. Lalo na po kung sinasabi natin meron tayong galit at inggit sa ating mga kapatid. Kasi po yung inggit, galit, kapatid po yan ang magnanakaw at manloloko. Kaya yan ang kinakailangan dapat bunutin sa ating buhay. Sabi nga po ng ating Panginoon, hayaan nyo sila ay mga bulag na taga-akay. Kapag bulag ang umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. So mahalaga pong maintindihan po ito sa atin. Kung tama ang ating pagtuturo, kung tama ang ating pagtulong, ibig sabihin, ito at talaga ay itinanim ng ating Panginoon sa ating buhay. Pero kung mali ang pagtuturo natin, kung mali ang pagtulong po natin, ibig sabihin, makakasama tayo sabay-sabay sa hukay. Sabi natin, medyo masakit pakinggan, pero totoo po, marami sa ating mga taga-akay na hindi tama ang pag-akay. Marami sa ating gumagabay, pero hindi tama ang paggabay. Huwag na po tayo lumayo, kahit po sa ating tahanan. Tama ba ang paggabay natin sa isang lumalaking supling? Tama ba ang ating paggabay sa kanila? At kung tama, ibig sabihin, may biyayang darating sa buhay, ay kung ano kung mali. Kasi tayo po ang instrumento ng ating Panginoon sa ating mahal sa buhay. Kaya mag-ingat po tayo. Kahit mito sa ating Ebanghelyo, ipinapaalala ito sa atin ng Panginoon. Kaya hindi tayo bulag para mag-akay ng kapwa bulag. Tayo po ay totoo na umaakay sa katotohanan. Kaya nga po, kung isipin po natin, ngayon po, ang mga kabataan hindi nakatulad sa nangyari before. Nagiging ingrate na po ngayon. Hindi man po lahat, pero hindi nagiging tama ang epekto na nangyayari sa panahon ngayon. Ngayon, maski natutuwaan pa ang mga kasamaan kaysa sa kabutihan. Kahit po tayo mag-scroll sa social media, napakarami sa ating mga kapatid na mali ang paggabay sa kanila. At ito po ay hindi na po bago sa atin kahit po kayo. Iba na ang klase ngayon. Kaya tayo po mismo bilang pinapaalalahanan ng ating Panginoon, bantayan po natin sila. Kasi kung hindi po natin sila babantayan, kaya ang ating leader, pag ang bukang bibig niya yan ay hindi tama, pero tama sa bata at iniidolo, hindi po magandang epekto. That's the culture of bad words. Bakit?
tayo ngayon ay ganito. Hindi katulad before. Tanungin po natin ang ating sarili. Bakit ang panahon natin ngayon, instead na maging maayos, maging makabuluhan, ngayon wala nang kinikilala. Narinig ko nga po, nakalagay merong para something na hindi tama, na merong nag-comment about sa pagbisita ng isang leader ng ating sambayanan. At mayroong batang nakapagsalita ng hindi kaaya-aya sa ating leader. Ano man po yan, kung may pagrespeto po, kahit ayaw po natin, wag sana po tayong maging ganon. Kasi hindi magandang ehemplo. And darating po ang panahon, pag hindi po natin naitama ito, kawawa ang next generation. Kaya po, be watchful, gabayan ng tama. At ang simbahan, patuloy na magpapaalala at mag-aalalay sa bawat isa po sa atin. Kaya mahalaga po ang kalooban. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang material na bagay. Ipinapaalaala po sa ating ebanghelyo na ang pinakamahalaga sa lahat sa harapan ng ating Panginoon na hindi nabibigyan ng pansin ay ang ating pagkatao. Hindi ang yaman ng mundo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ngalan ng poon, dapat naming papurihan si Jesucristo sa amay nagandog ng papurit pasasalamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, dumudulog kami sa inyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gulitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang inuukol, kaysa ng sambayanan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ating pananampalataya, awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan,
bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukod na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po muna ay magsiupo para po sa napakahalagang paalala po.
Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens, at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.